Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa kapistahan po ng dakilang pag-aakyat sa mahal na Birhen, katawan at kaluluwa, or yung solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, tayong lahat ay inaanyayahang dumulog sa Kanya. Itaas ang ating mga kahilingan sa Kanyang pamamagitan upang katulad niya, matularan natin ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, mapagpakumbaba at handang tumugon anong mang oras sa pagtawag ng Panginoon. Sa ganitong diwa, tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon sa atin upang maging bahagi ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ipagdasal natin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa, ang lahat ng naliligaw ng landas upang silang lahat ay magbalik loob sa Panginoon. Kasama nating ipinagdadasal ang inyong mga intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito at lahat ng nagpapadasal sa atin, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon
tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na birheng ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng birheng ina naming mahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kabaan ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umago sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae na may tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo iyong reyna, palamutit gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandaan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang usulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kay Adan, gayon din naman, nabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpaparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kariyan, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahulilihang kaaway na kanyang papasukin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinisuko sa kanya ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit ng maligaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinilayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kasama po nating binabati ng isang magandang umaga ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB live streaming na nasa kani-kanilang tahanan. Tanong ko po sa inyo, kasama na yung nanonood sa atin sa pamagitan ng live streaming at sumusubaybay sa pamagitan ng ating Evangelization Radio and TV Maria. Sino sa inyo ang mahilig mag-impake kapag may biyahe? Sino sa inyo ang mahilig mag-impake kapag may biyahe? Madalas kapag maglalakbay tayo, nai-stress tayo sa ating paghahanda. Ang dami nating iniisip kung ano-ano. Kasya ba ang damit na ating gagamitin sa ating biyahe? Ano pa ang aking mga dadalhin? Charger, toothpaste, gamot, at kung ano-ano pa. Hindi kaya ako maharang sa immigration pag alis ko.
Dala ko ba yung aking passport? Ano ang aking isasagot pag ako ay tinanong? Dalaan ka ba? Dala na rin siguro ang excitement. Marami pa tayong mga dinadala at inaalala sa tuwing tayo'y maglalakbay. Pero alam nyo, ngayong dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, may itinuturo sa atin si Mama Mary tungkol sa pinakamagandang uri ng paglalakbay o traveling. Noong iniangat si Maria o iniakyat si Maria sa langit, katawan at kaluluwa, body and soul, wala siyang dalang maleta. Wala siyang baong maraming abubot. Wala siyang dalang signature bags. Walang ari-arian at walang VIP pass. Pero bakit sa kabila ng lahat ng ito, napuno siya ng biyaya? Bakit siya pinarangalan at iniakyat ng Diyos sa langit? Dahil ang baon ni Maria sa buong buhay niya ay hindi ang mga bagay na makamundo o mga bagay sa mundo, kundi ang makalangit na bagay. Ang pagsunod, ang kababaan ng loob, at pagmamahal. Sa ating ibanghelyong narinig mula kay San Lucas, narinig natin ang nagmamadaling tulong ni Maria. Matapos malaman ni Maria na magiging ina na si Elizabeth o magiging ina siya ng tagapagligtas, at nalaman din niyang buntis ang pinsan niyang si Elizabeth, ano ang kanyang ginawa? Sabi sa Ebanghelyo, nagmamadaling pumunta si Maria sa isang bayan sa kabundukan ng Huda. Hindi siya humilata at nagsabing, "Salamat Lord, VIP na ako, ina na ako ng Diyos. Paglingkuran niya ako." Hindi ganun. Ang sinabi ng mahal na Birhen, dinala niya si Jesus kay Elizabeth. At sa sandaling narinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, napalukso sa tuwa ang sanggol sa kanyang tiyan, si San Juan Bautista. Ganyan din mga kapatid ang itinuturo sa atin ng ating santong si Santo Padre Pio. Ano ba ang sabi niya? Si Maria ang daan na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Kapag malapit ka kay Maria, hindi kanya ipapahamak. Dadalhin kanya agad kay Jesus. Nagmamadali siyang tulungan tayo, lalo na tuwing tayo ay mahihirapan at mawawalay kay Jesus. At ano ang ginawa ni Maria nung pinuri siya ni Elizabeth? Hindi siya nag-post sa FB ng blessed and thankful, kundi siya ay nagdasal. Inawit niya ang Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Luke chapter 1, 46 to 47. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ang Catechism of the Catholic Church na ang Assumption ay ang pambihirang pakikibahagi ni Maria sa muling pagkabuhay ng kanyang anak. Isa itong anticipation or preview, pasilip ng kung ano ang nakalaan din para sa ating lahat na sumusunod sa Diyos.
Ito'y nagbibigay sa atin, hindi lamang ng kagalakan, kundi ng pag-asa, panibagong pag-asa, sa kabila ng panghihina natin at kadilimang binabagtas natin. Sabi nga sa aral ng Batanggenyo, sa pagiging malakas ang loob at madasali natin, tayo ay nagiging katulad ng mahal na Birhen. Kapag may pagsubok, hindi dapat kaagad sumuko o sumusuko dahil alam nating may Diyos na nagtatanggol sa atin. Si Maria ang ehemplo ng tunay na tapang at tiwala. Binabagsak ng Diyos ang mga makapangyarihan at itinataas ang mga mapagpakumbaba. Mga kapatid, mga deboto ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhen, minsan sa buhay, nakakapagod, hindi po ba? Kung minsan, ayaw na nating gumising sa umaga, sa bigat ng ating pasaanin at dalahin sa pamilya, sa kalusugan, sa gastusin, sa trabaho, at marami pang iba. Parang feeling natin nakatali na ang mga paa natin sa lupang ito at puro problema ang nakikita natin. Pero ang assumption of the Blessed Virgin Mary ay nagpapaalaala ng langit sa atin ngayon. Huwag kang mapagod. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Kung paanong inaakyat ng Diyos si Maria sa langit, ipinapaalaala nito sa atin na ang ating katawan at buhay ay may dakila ring halaga. Hindi tayo ginawa ng Diyos para lang sa pansamantalang sakit at dusa ng mundong ito. Ginawa tayo para sa langit. Yun ang tunay nating tahanan. Yun ang tunay nating mundo. Kaya kapag pakiramdam mo ngayong araw ay mabigat, ang mga maleta na pinapasan mo sa buhay, sa dami ng iyong pera, na dahilan para ikaw ay mag-alala, lumapit ka kay Maria at kay Santo Padre Pio. Hilingin mo sa kanila, tulungan po ninyo akong maging mapagpakumbaba. Tulungan po ninyo akong maging mapagmahal tulad ninyo para balang araw magkita-kita na rin tayo sa ating tunay na tahanan. Itaas ang puso, patuloy na magmahal at magtiwala kahit mahirap, sapagkat ang langit ay hindi lang isang malayong pangarap. Ito ang pangako ng Diyos para sa mga sumusunod, nagpapakumbaba at nagmamahal sa Kanya. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, huhukom sa nangabubuhay na matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa puslo.
sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ulos at bunga ng aming pagawang alak na ito para may inumin, nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ito, naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mag-itan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit. Nang tanging sambayanang sa iyo'y nananalig, may pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisin-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, magyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may pag-alang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, inaanyayahan ang lahat na nagnanais na maging kasapi ng Konfradia ni Santo Padre Pio. Isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-5, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayo makapag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Available po ang ating mga rosas sa may unahan ng ating simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos
sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magdamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang umaga po sa atin lahat. Kanyaya po sa panalangin sa umaga, tumayo po at gawin natin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ng hari ng hamahari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay naakyat sa langit. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay niakyat sa langit. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan. Ating paputihan ang bato ang kabulihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasaramat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalingan niyang mga birang. Mga tupa tayong inalagaan. Halina at sambahin ang hari ng mga hari.
Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyan ang inyong puso'y huwag patigasin, tulad na ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang namasa. Ako'y tinuskodot, sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang hari ng mga hari. Sa araw na ito, ang kanyang birheng ina ay iniakyat sa langit. Panalangin sa umagang awit. Purihin mo kaluluwa, Hari ng kalangitan. Tayo'y tinubos niya at hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilain mo ang Diyos na siya ay nagpapala. Siya ay mahinahon kung magalit di bigla. Sa ating manak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo ring mga anghel, sambayan ng ating Diyos. Mukha niya'y nasilayan, papurihan ang lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisang lahat, purihin ang ating Diyos. Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Buong pustong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako'y iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako ngayon, ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pagkasa ko'y nakalaga, hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubuhay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Yang mga tuntunin mo ay matagal ng aking talus. Ang utos na ginawa mo ay walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, malapit ka sa aking piling at mga tuntunin mo ay totoo. Bahaginan mo ako ng karunungang mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, ikaw na lumikha ng lahat ng bagay sa pamagitan ng iyong salita. Sa iyong pakarunungan, nilikha mo ang tao upang maghari sa mga nang nilikha at pamahalaan ang daigdig ng may kabanalan at katwiran at pairali ng katarungan ng may katapatan. Bahaginan mo ako ng karunungang nakaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakaunti ang pagkaunawa ko sa kautusan at kung paano iyon paiiralin. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at nalalaman niya ang iyong mga gawa sapagkat kaharap siya ng nilikhain mo ang daigdig. Alam niya kung ano ang iyong kinalulugdan, kung ano ang mabuti at naayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayon, siya'y sasa akin at sasamahan ko sa aking ginagawa. At ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naunawaan ang lahat ng bagay. Papatubayan niya ang lahat ng kilos ko at ingatan ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Baginan mo ako ng karunungan mula sa Diyos at lagi samahan ako sa aking ginagawa. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila, wagas at katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakang, maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang isa, hindi lamang ang sa inyong sarili. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugunan, ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Antipona. Marilag at maganda ang anak ng dalagang ito ng Jerusalem, habang siya iniakyat sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabag ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasilalim ng kamatayan, at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Marilag at maganda ang anak ng dalagang ito ng Jerusalem, habang siya iniakyat sa langit tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Pangkalatang panalangin. May tiwala tayong manalangin sa Ama. Niloob niya ang Birheng Maria ay maging higit sa lahat ng nilalang sa langit at sa lupa. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin.
Nagpapasalamat kami sa iyo, Amang maawain, sapagkat pinagkaloob mo sa amin si Maria upang maging ina at ulira namin. Sa kanyang pamamagitan, linisin mo ang puso namin. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinagpala mo si Maria na maging masunurin sa iyong salita, tapat at paglilingkod sa iyo. Sa kanyang pamamagitan, gawaran kami ng biyayang kaloob ng Espiritu Santo. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Pinatatag mo si Maria sa panan ng krus at pinuno siya ng kagalakan sa muling pagkakabuhay ng iyong anak. Sa kanyang pamamagitan, alisin ang aming pagdurusa at palaksin ang aming pag-asa. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Pope Leo XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga pagtaguyod ng pambansang tambahan ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at pareho na Santo Padre Pio. Tunghayan ang ina ng iyong anak at dinggin ang aming dalangin. Ngayon, sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang karayan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Iadya mo kami sa lahat. Pangwaka sa panalangin, Ama, iniakyat mo ang katawan at kaluluwa ng walang kabait kasalanang Birhen Maria, na ina ng iyong anak sa kaluwalhatian ng langit. Makita namin ang langit bilang aming huling kapantungan at makibahagi sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at ayon tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magdala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa.